Tinatayang magla-landfall sa Isabela o Cagayan ngayong araw ang bagyong Enteng. Nasa linya si Pag-asa weather forecaster Glyza Escolyar para sa update. Glyza, may tansya na ba kung mga anong oras magla-landfall ang bagyong Enteng? Ma'am Cheryl, ito po ang nagiging tansya po natin. Ngayong hapon po, inaasahan po natin pwedeng mag-landfall po dito po sa, either po dito po sa Aurora, Isabela area po yung bagyong Enteng po, o kaya po mamayang gabi naman po kung dito po sa may Cagayan at Isabela area. So, medyo may bundok po kasi dito sa may Sierra Madre po dito sa may kanan po natin dito po sa Cagayan Valley. Kaya naman po, dahil po ang intensity po nito ay tropical storm, may tendency pong hindi po mabangga o hindi po kayaning banggain ng ating weather system or bagyo po ang Sierra Madre. Kaya pwedeng dumaan lamang po ito at lumihis sa Aurora, Isabela at dumiretso po ito sa Cagayan, or either po pumasok po sa Aurora and then eventually pupunta rin po ulit sa karagatan and then towards Cagayan po ulit. Inaasahan pa po bang mag-i-intensify pa itong si Tropical Storm Enteng sa mga susunod na oras o araw? Yes po, Ma'am Cheryl, nakikita pa rin po natin ang posibilidad ng intensification for bagyong Enteng into severe tropical storm po, and then eventually po bago lumabas or pagkalabas ng Philippine Area of Responsibility, pwede po nitong ma-reach ang typhoon intensity. Ano po ang forecast track at ito pong kilos ni bagyong Enteng? Anong mga probinsya po ang mga dadaanan at dapat maghanda? Base po sa ating forecast track po, ang apektado po o direktang apektado po ng bagyong Enteng ay ito pong kung saan nakataas ang wind signal number 2 sa northern portion ng Ilocos Norte, Apayao, eastern portion ng Kalinga, Cagayan kasama po ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, the northern portion of Aurora, Polillo Islands kasama na po ang northern portion of Camarines Norte. Samantala, tropical cyclone wind signal naman po ang nakataas sa Batanes, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, eastern portion ng Pangasinan, Abra, nalalabing bahagi ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Aurora, Nueva Ecija, eastern portion ng Pampanga, the eastern portion of Bulacan, Metro Manila, the rest of Quezon Province, Rizal, Laguna, eastern portion ng Batangas, Marinduque, the rest of Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Albay. Kung tinatanong niyo na ma'am po ang posibleng daanan mismo ng malapit sa sentro po, ay either po itong Aurora, dadaan ng Isabela, and then eventually po dito po sa Cagayan, and then kasama na rin po yung Babuyan Islands. Ang tanong po ng ilan, Ms. Glyza, ay yung pag-aabiso po ng Pag-asa. Kasi nagkagulatan na naman daw ho dito sa mga pagbahang naranasan natin ngayon. Pero since last week, nagbibigay naman ho kayo ng update, di po ba? Opo po. Ang siyempre po, yung mga tao po, kanya pong opinion, pero as per Pag-asa po, as early as August 28, gaya po ng binanggit po ng isa po sa Deputy Administrator po ng Pag-asa, as early as August 28, nagbigay na po tayo ng abiso na meron po mabubuong sama ng panahon dito po sa silangan po ng Mindanao. And nung Saturday po ay hindi pa mo po naging bagyo ang bagyong Enteng po, ay naglabas na po tayo ng weather advisory para po sa mga malalakas na ulan po dito sa Bicol region at Eastern Visayas. As for the forecast, usually po kasi pag low pressure area, may tinatawag po kami sa meteorology po na consolidation. Ibig sabihin po, pinipilit po ng ng low pressure area na maging yung tayo niya po ay straight. Usually po kasi pag low pressure area, merong konting parang slanting po yung tayo o hindi po medyo weak po yung pagkakatayo ng low pressure area. So sinusubukan niya po na tumayo ng tuwid para po lumakas siya. So yun po ang nangyari, kaya merong konting shift dun po sa north-northwest part, medyo humilig po siya ng pakaliwa. Kaya po mas lumapit po sa landmass dun po sa initial na projection po natin
for bagyong Enteng po. So, yung affected areas po ay meron na pong direktang epekto ang bagyong Enteng after po niyang mabuo as tropical depression po. Gaano po kalawak yung circulation nitong si Bagyong Enteng? Kasi kung titingnan po natin yung satellite images, talagang nababalot niya halos parang buong Luzon na po, kasama ang bahagi ng Visayas. Opo, tama po. Ang radius po nito ay 290 kilometers. So, likely po nasa more or less 600 kilometers po yung lawak po ng bagyong Enteng po. At maliban po dyan, ay patuloy na palalakasin nito or ma-enhance ang hanging habagat. Tama po, Ma'am Cheryl. Ang bukod po sa ulan na direktang epekto po ng bagyong Enteng, kasama na po yung wind signal, pag-iibayuhin din po nito ang habagat, kaya naman po mayroong mga pagbugso ng hangin na related po sa mapag-iiba yung habagat, pati na rin po yung mga ulan. So usually po pag pamilyar na po tayo sa karakteristik po ng habagat, ay sa isang lugar po lang, halimbawa sa Metro Manila, ang tinatagal po ng epekto po ng habagat, pagdating po sa ulan ay mga 3 hanggang 4 na araw po. So, usually po, ang karakteristik po ng habagat, mahina po muna yung ulan, tapos meron pong pasulpot-sulpot na malalakas na buhos po ng ulan. So, yun po yung karakteristik ng habagat. So, mahina, bubugso, hihina, tapos bubugso po ulit. Tapos, mapapansin nyo din po, bago mag-midnight, tapos early morning, yun po, panay-panay po ang mga thunderstorms. Ms. Glyza, panghuli, hanggang kailan po natin maaasahan yung ganitong sama ng panahon? Miyerkules, Huwebes? Opo, sa ating pong pagtaya ay hanggang Huwebes po, mag-i-improve po yung weather condition po. Dito po sa Metro Manila. Pero dahil po habang umaakyat po yung bagyong Enteng, yung in terms of latitude po, may ibang areas pa rin po na maapektuhan hanggang Biyernes naman. Maraming salamat. Glyza Escollar, weather forecaster ng Pag-asa.